Okay, so magandang tanghali. Ay hindi, magandang umaga muna pala. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po syempre kay God, sa Ascended Masters, Holy Spirit, Universe, Ascended Master, Holy Spirit, Divine, Universe, Spirit Guides, Ancestors, Angels, Archangels, at syempre sa mga elementals. Okay. So now, syempre, gusto ko po muna magpasalamat po sa mga subscribers, sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, at sa mga patuloy po, sa mga bagong subscribers po. Again, this is me, Angel Whisper 11. Wala po akong ibang pangalan, kundi Angel Whisper 11. Okay? And meron na po nagbuena mano doon sa oil na nakagamot po sa akin, I think this is UTI talaga, pero ngayon po is okay na po ako, okay na po yung wiwi ko, wala na po yung mga parang dysmenorrhea attack, mga ganyan, no? So okay na po ako, at because just sa langis na yan, thankful po ako kay God at binigyan niya po ako ng mga bulong, no, sa akin din po mga guides. I'm very thankful kasi binilungan nila ako kung ano po yung mga tamang sangkap, tamang grams, grams, mga ilang counts, anong bilang, ganyan, na ilalagay ko po dun sa langis na yon. And syempre, dun din po nagpapasalamat din po ako sa mga dati ko pong langis na pinagsama-sama ko po doon, dahil kung di po dahil sa kanila, hindi rin po magiging ganun kalakas yung langis. And nais ko rin po magpasalamat po sa mga nag-orders, no, from other countries na talaga pong inirush nila yung mga orders dahil po may mga papaalis this week and next week. So, andun po yung nalubos po ako nagpapasalamat. At ano pa ba? Okay. So, yan po. So, ngayon po, reading po natin is about sa buhay-buhay, no? Or parang hihingi po tayo na, eto muna pala, bago po tayo pumasok dyan sa mga ganyan. Bago po tayo kumuha ng energy. So, ngayon po is, ako po ay, na-blanco. Nasabihin ko na kanina eh. Ayun. So, andito po yung, kumbaga, ito pong YouTube channel na ito is para po sa mga tipong may kababalaghan po na nararanasan, na tipong kinikilabutan pagka lalo na kung pumupunta kayo sa ibang lugar, tipong may nakikita kayo, mabilisan, mga ganyan, or andito yung may naamoy kayo, nararamdaman, naririnig, paminsan-minsan. So, ito po is para sa inyo po to. Actually, this is especially sa mga para nasa spiritual awakening. Yun po yung nagiging topic natin lately, no? About andito po yung nabubuksan na po kayo, no? Sa spiritual awakening. So, now is, actually, ganun pa rin. Pero, ito is parang sa buhay-buhay or parang kukuha po tayo ng update doon sa gumagawa sa inyo na dati, no, na parang sa mga last readings po natin is nagkaroon ng attacks, nag-backfire na po kasi, no. So, kung package po yung binigay sa inyo, ito kaya, no. So, siguro kailangan kumuha rin ito. Tingnan natin kung ano yung mga nag-backfire sa kanya. No, kung ano man yung lalabas dito sa reading na ito is yun yung mga nag-backfire sa kanya. But by this time, hindi po ako pipili, kundi ko po talaga siya, babalasahin ko po maigi para makakuha po tayo ng message dito. Okay, so yun po ang gusto ng Holy Spirit ngayon, ng aking mga guides, no, na ibigay sa inyo is update kung ano-ano po ba yung mga nag-backfire at ano po yung kaganapan ngayon sa buhay niya. After niya siguro ma-hospitalize, hospital, or after niya malaman yung mga results, no, ng mga medical test niya, mga ganon. So, tingnan po natin kung ano po yung mga nangyayari sa buhay-buhay niya ngayon. Okay. Ito lang po. Kasi ito hindi ko pa po ito na i-cleanse. And kayo pala. So, i-cleanse ko po muna kayo ng aking sage, white sage. And isa kong insenso din.
Okay. Okay. Okay, Doc. Next. Mas maganda yung marami tayong pang-cleansing, 'di ba? Sasabayan na rin po natin ng prayers para alam niyo po ba yung kanina? Ay, meron nga pala akong screenshot na message. Wait, babasahin ko po muna siya, no? Actually, kanina, bago ko po i-upload yung video, ay grabe, pinahirapan po talaga ako. As in, sinubok po talaga yung pasensya ko doon. Yung sa last, no? Last na reading ko. Napakaikli lang po nung reading na yun. As in, quick message lang yun for me. No, na kailangan nyo lang po talagang malaman. Pero talaga pong, grabe, ayaw niya akong bigyan ng title doon. Ayaw. Pero, syempre, buti na lang, may iba't ibang gadgets tayo. So, naano ko siya. Na ilagay ko din. Yun nga lang, hindi ko, alam nyo yon. Talagang sinubok ko yung pasensya ko. Okay. So, tingnan natin ha. Alam ko may, titignan ko kung dapat ko ba sabihin sa inyo. Kasi syempre, pinipili ko rin po yung madapat kong i-voice out sa inyo. No? Pero, susubukan ko mo. Titignan ko muna. Saan na ba yun? Albums. Albums, albums, albums. Ay, wala. Ala. Wait lang po O kung yung sa mga naiinip po, pwede nyo na pong i-forward kung gusto nyo na po ng reading agad. Meron lang po akong concern. Okay. Okay, so this is about, may nagtatanong po dito, since ito po is subscriber ko na po to, no? Hindi ko na rin po i-mention ng name, pero ito po is nagtatanong ng, so this is the message, no? Kindly reply please, what's the meaning of seeing repetition of numbers like 1 1 2 2 3 3 4 4 etc. 1 1 1 3 3 3 4 4 etc. 10 10. But my life path number soul surge is not a master number. It's desired that your life path and soul urge number must be a master number to be called chosen one, divine, etc. Kind of confusing. Okay, so about po sa angel numbers po, no? Ito po is talaga nandito na po kayo sa mga tipong may mga guides na po talaga kayo. I mean, angel numbers meaning nandiyan na po talaga, no? Andiyan na po talaga, meaning andyan po yung mga angels ninyo, no? But for now, hindi ko po masasabi na pwede na po kayo i-consider as a chosen one pag kayo po isa kakakita ng repetitive or synchronicities, no, na mga angel numbers na yan. Hindi ko pa po siya pwede i-consider, no, na you are the chosen one. Kasi po kahit hindi po siya chosen one, pero andito po yung devotion po ninyo and yung faith po ninyo dito is very strong. Well, andito po talaga yung makakakita kayo ng mga angel numbers, no? Especially yung mga, kung 1111 po, ano ba yung nakalagay? Teka lang Ang madalas na daw po kasi nakikita is 111. 111 is a new beginning. Maybe nagkaroon kayo ng struggle sa buhay ng mga nakaraan. And andito yung 333444 is, this is especially 444 is this is more on financial stability, or parang andito yung nasa spiritual awakening po kayo ngayon. 333 also. 1010 is parang strong connection na rin po to kay God or sa mga angels niyo or sa mga guides niyo. Yan po. No, hoping na nabigyan ko po kayo ng kasagutan dito, no? Okay, meron pa ba? Kasi may nag-aano nga po ako nagsisave din po ako minsan ng mga questions. Okay, so yun lang naman po, no? So, let me see. Check ko rin po yung ibang comments. Updated. Okay. Yun lang naman so far. Okay, so let's start.
Let's pray. Panginoon Diyos Ama, mahal sa Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal Santo Niño, pakibasbasa po yun ang mga cards, pakibasbasa po ng inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal dugo, banal banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay po ako ng message sa akin po mga subscribers, followers, viewers, nang sa ganun po ay masagot ko po ang kanilang mga katanungan at nagkaroon po sila ng paliwanagan sa kanilang buhay-buhay. Naway ako po ay inyong samahan ngayon sa aking pagbabasa para po sa aming kaligtasan. Ako po'y patuloy na nanalangin na kami po inibigyan ng kaligtasan, ilayo po sa ng kapahamakan, disgrasya sa kuna at na po klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan lahat. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Okay, again, yung lotion. Yung langis po na makukuha nyo ngayon is wala na pong orasyon, ha. Mas malakas naman po na siya. Kasi hindi na po biro yung naramdaman kong sakit na yun kahapon. Talagang as in, parang ayoko na pong tumayo. Hindi ko na po kaya tumayo kahapon dahil nasasakit na hapon ng mga braso, ay mga hita ko, pabalakang, puson, na alam nyo parang, ay nako, para kang may dysmenorrhea nga, yung mga ganun. Pero wala naman. And now, I'm here, full of energy. So, dinaig pa po, no? So, kung yung ganito po natin is pangbaklas, no? Pangbaklas sa mga kulam, barang, lason, usog, mga ganyan. At sa mga kate, buko, lamig, ganyan, pilay, no? And talagang pwede nyo ring ipatak, no? Yun din, pwede pong ipatak. At saka mas less yung taste, no? Mas, ewan ko, iba yung lasa niya eh. Iba, parang mas magaan siyang inumin, actually. Ito po kasi is medyo may ito, ang makagandahan lang po dito, the best po siya for me, ito may orasyon na to. Nagamit ko po siya sa mga talagang may ubo or parang mga biglang usog. Yan, mga ganyan. Talaga pong, yung iba po talaga isunusuka agad, hindi na po kailangan dasalan, mga tipong ganon. And for some, ang sinasabi po nila dito is talagang, lalo na po yung mga healers, is sinasabi nga po na mas napapabilis po yung kanilang panggagamot. Kumbaga wala na pong pressure. And about naman dito sa kabuhayan, no, na oil is, kumbaga, may procedure po siya para po makuha nyo po yung virtud, no, ng langis, ng pagkabuhayan na langis. Okay? So, ano ba ang mga nag-backfired na doon sa mga gumagawa sa inyo? Ano po ba ang mga nararamdaman ngayon na mga nag-backfired sa inyo? Pagkaganto po kasi talaga, medyo matagal. Kesa po yung pili. Kaso mas gusto ko po talaga yung ganito para po mismo mga ancestors po ninyo or mga guides po, no, ang magbababa. Siguro magta-top of the deck na lang po tayo. Kung after 3 na ganito is hindi pa rin. So, this is the second. Pag wala pa rin pong mababa, on the third, then, gano'n na po tayo. Top of the deck. Doon na po tayo kukuha ng message. Pag wala pa pong bumaba dito sa third, so, magta-top of the deck na po tayo. Oops, kaso ang dami nito bumaba. Okay, so it's 3 lang naman. Okay lang. Okay, so we have the bundok, house cleansing, and this year. Okay, so makikita nyo naman to siguro, no? First card, bundok. Teka lang, vote natin ng konti. Ayan. So we have the bundok, we have the house cleansing, and this year. Di kasya. Okay, so yeah. So, bundok,
Okay, so for some of you is parang siguro mangilan-gilan po sa inyo to, no? Maybe tinatawag din po ng bundok, no? And especially itong taong to, no, tong gumagawa po sa inyo, no, is parang andito yung nagpaplano siyang umakyat ng bundok, no? And andito yung nagka-house cleansing na rin siya. So maybe, no, and hopefully, no, is nagbabalik loob na to sa Diyos. Or parang ito yung mga ways niya, maybe parang gumaan yung pakiramdam niya, gumaan yung aura ng bahay niya, ng paligid niya, or parang makleanse din yung soul niya nitong taong to. No? Kaya nandito yung this year. But ang pinakaano niya rito, first card niya, nitong person mo na gumagawa sa'yo, no, is ang gusto, parang ang gusto niya talaga is magpunta somewhere, especially sa bundok. To be specific, Banahaw po ang target niya. No? Okay, so what else? Okay, so what about dito sa bundok na to? Bakit gusto ng person nito na umakyat sa bundok or bumisita sa bundok? At bakit niya naisipan ang house cleansing? Ngayon taon niya lang ito naisip. I mean, ngayon lang. Kasi nga, andito na siya sa stage na talaga, or sitwasyon na worst na eh. Worst scenario. Oh, merong nagwawagayway din na dagat. No? Pero hindi natin kukunin yan. Okay, sa top of the deck tayo pala. Sorry. Ano yung top of the deck natin? Bakit kailangan na punta ng bundok? Okay, so kailangan ng person mo lang manggagamot. As in, now na. So, maybe dito sa bundok na to, is kailangan niyang pumunta na maybe yan yung iniisip niya. Pagka taga-bundok, nandyan po ba nga magagaling na manggagamot. But again, since ikaw is a healer dito, you're a divine healer dito, collective, no? Or andito yung may kakayanan ka, at ikaw ang binibira nito, is andito yung hindi niya kailangan actually ng bundok. Yan lang po nasa isip niya, ang magpunta ng bundok. Pero ang totoo, humingi po siya ng kapatawaran sa inyo personally, magpagamot po siya sa inyo, sa inyo po ang kagalingan niya. Pero hindi niya pa rin po matatakasan yung kaparusahan galing langit. Mapapagaling niyo po siya, pero sa ibang pamamaraan po, meron pong kaparusahan galing po sa langit. Okay? Lagi na balabas ang Diyos Ama. Kanina pa to. No? Okay, so ano pa? About dito sa house cleansing na to. Bakit kailangan niyang mag-house cleansing? Okay, so dito sa house cleansing is lumabas ang huwag kang magduda. Okay, kasi parang itong person mo na ito, no, is andito yung 50-50, no, na parang gusto niya mang magpagamot sa'yo, pero parang andito yung may duda siya na hindi mo to magagamot, no. Parang alam mo yon, masyado ka nang ina-underestimate, no. Masyado ka nang ina-underestimate. Pero sa totoong buhay lang po, talagang ikaw lang po ang makakagamot dito. So what about this year? Okay, so meron ditong singkitang mata, maputi ang balat. Maybe ito yung makakagamot, and which is ikaw to. Tell me if this is you, collective, na healer, na for some of you to be specific, is ikaw ay singkit ang mata, na maputi ang balat. No, ikaw yung healer na magpapagaling sa kanya ngayong taon. Okay? Yan yung katangian mo, o yan yung meron ka, singkit ang mata na maputi. Di ba Chinese ka ba? May lahi ba kayo Chinese? Mga ganyan. Korean, Japanese, mga ganyan. Okay, so hiwalayan mo. Pero this is reverse, no? So, meaning this is, kumbaga, imbis na dapat ikaw collective, ay siya pala, no, is ang gusto is parang iwasan ka, pero parang or hiwalayan ka na, or magkaroon na kayo totally nang wala ng connections, no. But andito pa rin yung parang 50-50 pa rin, na para tantanan ka, parang still andito yung tuloy pa rin, no, yung connections through energy, no? Okay, so what else? What about again dito sa house cleansing, or parang nagbibigay ng duda? Actually, sa pagka-house cleansing na rin, duda rin siya, pero wala siyang choice ngayon. Okay, so kaya pala siya nag-house cleansing ngayon kasi wala siya sa konsentrasyon.
As in, lutang siya, maybe, nakakalimot, amnesia. Ibig sabihin parang, ah, meron siya mga gustong gawin, biglang nawawala. No? Kasi isa yan sa tinanggal sa kanya eh. Kasi masyado malikot ang isip niya para atakihin ka. So, gumawa ng pamamaraan si God na or yung mga ancestors mo or yung ancestors mo, angels mo na hindi siya magkakaroon ngayon ng focus. Wala siya ngayon yan talaga. And again, yan din yung mga ginagawa niya sa'yo noon, no? Na kumbaga, lagi kang lutang, wala ka na mga good ideas, parang lagi ka na lang bangag, mga ganun. Okay, so we have the kapatid sa labas, no? Na in reverse din. So, ibig sabihin, this is, hindi mo siya kapatid sa labas, pero tunay na kapatid, no? Ang gumagawa. So, which is siya yung sikitang mata na puti ang balat. Okay? Hindi to kapatid sa labas, totoong kapatid mo to sa ama at ina mo. Okay? Ama at nanay mo, nanay at tatay mo pala. Ang pangit yung salita ko na yun. Sorry. Okay, so we have the party. Okay. Party and bait-baitan ng peg. So, dalawa po yung bumaba, ano. So, now, dito po sa bundok, no, is parang, alam nyo yon, bibisita siya rito, no. Maybe, maisasagawa niya to. Maybe, mapagtatangumpayan niya tong pagpunta rito sa bundok na to. Pero, andito yung parang magpapakitang gila siya dito. Magpapakabait, magpapaka-generous. Exactly for bait-baitan ng peg. Kasi magpapaparty siya dito sa bundok or tipong alam mo yon parang ano yung naghahatid ng mga goods, no? Like kung halimbawa nga ito is isang bahay lang sa isang bundok o sa isang lugar, sa bundok, no, is bibigyan niya to siguro ng mga bigas, pagkain, pera, ganyan. Hanggang sa, alam mo yon malalaman na. Pero end of the day, ang manggagamot na yan is malalaman kung ano talaga to. Malalaman yan. Okay? Okay, so we have 2 cards again. And we have the house cleansing. No? So, we have the yayaman. No? Yayaman daw siya. And may mentor na reverse. No? So, ito kasi yung sumiksik sa utak niya actually. Ito yung pilit niyang isinisiksik sa utak niya na darating sa time or andito talaga siya sa period ngayon na mayaman siya or noon, no, but andito pa rin yung minamanifest niya pa rin na yayaman siya kasi nga andito yung continuously, yan yung minamanifest niya at yan yung ninanakaw niya sa'yo, yan yung kinukuha niya sa'yo. And as a mentor na gusto niyang mangyari, na magtuturo siya or parang andito yung pagpapalaganap siya ng mga maybe testimonies niya, wala naman eh, hindi matutuloy kasi nasa dark side siya eh. No? Okay, so what else? Ganito, uy, dalawa na naman. Okay, so we have the ipaubaya po sa Panginoong Diyos Ama. So this year, sinasabihan na siya, no, and andito yung, ano to? Reverse din yung ano to, litrato mo, litrato mo nilagay sa garapon and this is ritual. Ayan. No? So, ayan. So, we have this na ipaubaya mo sa Diyos Ama, Panginoon Diyos Ama, and andito yung ritual na which is a reverse. So, ang ibig sabihin lang po nito, since ito po ay nasa this year, at ang kapatid mo talaga ang gumawa nito. So, ang sinasabi lang dito is, kumbaga, yung ginawa sa yung ritual, no? Yung ginawa sa yung ritual is, kumbaga, andito yung ipinaubaya mo talaga to sa Diyos Ama, no? Na actually Diyos Ama ang bumasag nito kung ano man yung ritual ang ginawa sa iyo, na nilagay sa garapon, na may litrato mo, damit mo or whatsoever, kung ano man gamit ang meron ka na inilagay niya sa garapon is na ano na to, tapos na to, napagdesisyon na to na ng Ama. Talagang basag na to. Ano na to, ito yung nag-backfire din sa kanya. So, since ito is bumaliktad, so siya ngayon na nasa loob ng garapon. No? Siya ngayon nasa loob ng garapon na may picture or what, no? And also nga pala dito, pahabol ako dito sa yayaman ka na mentor, no? So, andito kasi yung ikaw as a mentor ngayon, maybe for some of you as a mentor ngayon, na nakikita niya na yayaman ka. Na itong pagiging mentor mo is spirit niyang kinukuha to. Yung pagiging leader mo or pagiging public speaker mo, no? Is andito yung alam niya na ito yung ikayayaman mo or parang
magkakaroon ka talaga ng growth sa lahat. No, hindi lang sa financial. Sa lahat, maraming friends, maraming mamahal, mabagong-mabagong ka sa community, yung ganyan. Maraming magpapahalaga sa'yo. No? Yayaman ka in a way, hindi naman lang po to sa pera. It's because of parang maraming mas maniniwala sa'yo. But bumaliktad to, no? Kasi ito yung ayaw niyang mangyari sa'yo. Na gusto niyang makuha. No? So, gusto niyang nakawin din po. But hindi po pinaboran yan ng Panginoong Diyos Ama. Okay, so what about ito sa bundok na to? Ano pa ba ang kailangan nito? Ano pa ba? Bakit ba gigil na gigil siya rito sa bundok na to? Walang message. Walang message. Oops. Okay, so what else? Okay, about dito sa house cleansing. Ano pa ba ang mga ano niya dito sa house cleansing? Okay, so we have barang. Barang yarn. So, ito ay isa sa mga bumabalik sa kanya. Kasi ang topic natin dito kung ano yung bumabalik sa kanya, diba? So, sa pamamagitan ng house cleansing, maybe meron siya mga nakikitang mga hanip-hanip or mga mga insekto sa bahay niya na hindi naman dating or dapat wala doon kasi siguro dahil sobrang linis niya. Pero bakit ngayon naando doon, lumalapit sa kanya, pumupunta sa kanya, or maybe andito yung nakakaramdam siya ngayon ng mga parang gumagapang sa katawan niya na wala naman. So, ngayon, parang sa tingin niya, yung pag-house cleansing niya, which is usok kasi yan, so, dito yung kasi mga insekto talaga, halos, din sa mga usok, no? Yung mga, ayaw din nila ng mga usok. So, kino-consider niya to. No? So, yan, bumabalik na rin sa kanya. Okay. So, ano po ba ang bumabalik sa kanya this year? Ano pa po ba yung mga dati niyang ipinatong sakit at ngayon nasa kanya na? Okay, so this year kasi is talagang dapat sikat ka. Yan ang God's plan, no? But andito yung binaliktad niya, no? Ito yung parang hindi niya hinayaan na mangyari sa'yo. So, ito is kumbaga kung hindi man niya to naisagawa, hindi niya to nahigop gusto niya higupin to pero hindi niya naisagawa. Kasi, since ito is reverse, so parang ang nangyayari ngayon sa kanya, na gusto niyang manalo pero talunan talaga siya. So, ang nangyari, imbis na parang siya ang magiging sikat, ang nangyari ngayon, ang tindi ng pagkatalo niya, ang tindi ng pagkadapa niya ngayon. Loser talaga siyang malala. Kaya yung pagiging sikat, sa'yo to. Okay? Ito ang kanya. So, yan yung nangyayari sa kanya ngayon. And actually, this is this year. So, hanggang December yan. End of this year. Okay, so ano pa po ba sa bundok? Meron pa po ba kayong mensahe para pa sa bundok? Bakit gusto niya pumunta ng bundok? Bakit gusto niya magbisita dyan sa bundok? Anong meron? Dalawa. Okay. Okay, so para abutin ang pangarap, matangkad, bilugan ng katawan. Okay, so maybe, kumbaga dito sa bundok na to, bundok na to, no, is andito yung pangarap niya nga eh. Ano ba yung pangarap niya? Siyempre, ang gumaling, no? Abutin ng pangarap. So, andito yung gusto niyang maibalik, no? Yung ganitong pangangatawan na magkaroon ulit ng bilugan. Kasi ngayon, for sure, is bumagsak ang katawan nito dahil na rin sa mga sakit na kukuha niya ngayon. Dahil na rin sa mga ulam na pinadala niya sa'yo noon. No? So, this is matangkad. So, maybe ngayon is, sabihin na natin, still matangkad pa rin siya, but hindi na po siya ganun ka healthy. Or parang, kumbaga dati parang chubby-chubby to. Ngayon is, andito yung wala na, hindi niya na. So, gusto niyang abutin ng pangarap na yan, magkaroon ng kagalingan na at ma-reach niya ulit ang pagiging bilugan ng katawan or pagiging healthy pa rin. Again, no? And we have the top of the deck is sa king. So, meron pa po ba dito sa house cleansing? Ano pa po ba yung talagang nag-backcard? At bakit ngayon gigil siyang mag-house cleansing ngayon, mag-insenso, kung ano-ano pa. Walay na naman. Walay. Walang message. Okay, so about this year, ano pa po?
Okay, so kalimutan na ang nakaraan. So this year, kalimutan na ang nakaraan. Kalimutan ka na rin. So parang sinasabi ni God dito or ng ancestors ninyo is putulin na rin talaga yung parang inuutusan siya dito ng ancestors niya or maybe spirit guides niya or baby angels niya, no, na kalimutan na ang nakaraan at mag-move forward na, no. Anything? Meron pa po ba message? Ito dito sa bundok. Meron pa po ba kayong gustong sabihin sa akin pong mga subscribers? Wala na naman. Okay, so what else? Sa bundok po. Bundok. Okay, so sa bundok. So kung kanina kailangan niya namang gagamot, ano? Parang kailangan din itong taong to na lumapit kay Panginoong Nazareno. No? Kasi sa pagiging sakim niya, no, is kailangan lang humingi po ng kapatawaran sa mga lahat po ng Ascended Masters. No, sa lahat. And also, here, dito kay Santo Niño. Okay. Okay, so for the last card, then lipat na po tayo sa tarot. For the last card, please. And now, hindi pa rin po nagpakawala ang Diyos Ama, pero po naka-reverse siya eh. No? Kung kanina po is naka-upright po, pero ngayon po, kanina po nung sumisilip po to twice, no, is ano po siya, naka-upright, pero ngayon po is mayroon pong Diyos Ama, pero naka-baba. So, meaning, may kaparusahan po talaga siya na magagaling po talaga sa Diyos Ama. No? So, kailangan na po talaga humingi dito ng kapatawaran ng bonggang-bongga sa Diyos Ama. Yan po kauna-unahan yung dapat gawin. Okay? So, what else? Ano ba ang dapat pang i-expect itong taon ko? Dito gumagawa sa inyo spiritually before na nag-backfire na ngayon. Tingnan natin. Okay, so we have 8 of Cups in reverse. No, 8 of Cups in reverse. So, kumbaga, andito yung, kung ito po is upright, no, kumbaga, andito na yung, parang gusto niya na talagang umalis, or parang gusto niya ng talikuran, kung ano man yung mga ginagawa niya. No? But, since nag-reverse po siya, no, so parang still, may paninindigan pa rin siyang, alam niyo yun, atakihin ka pa rin yan, na kahit na andito na siya sa parang, ang dami niya nang nararanasang hirap, ganyan, umaasa pa rin siya na one day, no, is maibabalik ulit yung dating sigla niya, dating kapangyarihan niya, dating meron siya. But, eto na eh. No, naka-reverse po yung Diyos Ama, so malabo na pong mangyari yan. Kasi totally, the more na nagigigil siya na ibalik yung kapangyarihan niya, the more na talagang, naku, bibigyan siya talaga ng 100% judgment day nito. What else? We have 7 of Swords in upright. Yes, no? Talagang paparusahan siya dito ng Diyos Ama. Why? Kasi nga magnanakaw siya. No, magnanakaw siya, sinungaling, mapagpanggap, mapanlinlang, mapagawa ng kwento, playing victim, lahat na sa kanya na eh. No? So, malabong mangyari to na ano siya, alam mo yon, na mapagpatuloy niya pa kung ano man yung mission na meron siya para sa iyo. No, it's a big no. Okay, so what else? Okay, so we have ano to? 2 of Pentacles in reverse also, no? So, kung ito is ibig sabihin nito, kulata na to or butata na to sa buhay, andito na yung maybe hindi man siya nasasagad pa sa financial, no, pero andito yung hindi niya na kayang balansehin. Why? Because of meron siya ngayong inaasikasong health issues na hindi naman kasama sa budget, plus syempre may mga ibang expenses yan, no. So andito ngayon siyang parang humihingi ng second chance, third chance, no, sa ating Almighty God, na bigyan pa po siya ng another chance, no, para pagbago, no. But andito yung
tingin ko binigyan siya ng option dito, pero andito yung akala niya siguro malilin lang niya ang Diyos Ama sa mga ginagawa niya. Ay nako, ang lakas ng toyo dito sa utak. What else? So, andito na yun talagang gipit na itong taong. Nagigipit na actually. Oops, lady, oops. Okay, so yung the world niya is in reverse. The world is in reverse. Nine of Wands. And Four of Cups. Okay, so sana, no, dito sa the world, no, is actually hindi siya nagkaroon ng freedom dito, or hindi niya rin naisagawa talaga yung plano niya sa buhay mo. Hindi niya naisagawa yung talagang, hindi niya naisakatuparan ang pabagsakin ka, patayin ka, lasunin ka, gayumahin ka, wale. Okay? Wala. Kasi, andito yung ano kumbaga, kung ano yung the world upright, ikaw ang nakakuha nun. Na lahat ng success, completion, nagkaroon ng ending sa mga struggles, sa mga ganyan, situations, toxic situations, no, lahat yan. Andito yung talaga nakamit mo ang freedom. Na break mo ang generational curse, na break mo ang spell works, lahat, no. And andito yung nagkaroon ka ng sangkatutak na reward from God. So, kabaligtaran yun. Yun yung sa kanya. Yun yung sa person mo yung gumagawa sa'yo. So, now, dito sa Nine of Wands, no, still, parang, at dito yung umaasa pa rin siya na meron pa siya mga protections, may mga boundaries, may mga, ang tawag doon, may mga barrier siya, no, para hindi siya atakihin, ganun. Akala niya nandiyan pa yung mga guides niya, ancestors niya, or what, no. Pero kasi nandito yung the world, no. So, lahat po natapos na. Lahat po yan is tapos na. As in, naglaho na pong lahat yan. Nag-reverse na po ito eh. So, wala na po yung completion na gusto niyang mangyari. Natapos po yun. Nag-end po yun nang hindi niya po nalalaman. Or, I know, for sure, alam niya to. Kasi, ano din po ito, nasa spiritual din po ito. So, ramdam niya po ito. Pero, andito po kasi yung tinanggalan siya dito ng kakayanan ng paunti-unti. Hindi po naman ito binigla ni God eh. Kasi andito nga po yung still binibigyan pa rin po siya ng chance ni God na magbago, na from darkness to light, no, na para tanggapin niya yung divine light. Hindi lang po si God ang nangungulit dito eh, angels niya rin po, no, pero andito po yung talagang hindi niya po pinansin. And now is andito siya sa talagang Four of Cups, which is talagang ngayon is talagang lahat, no, is nagkakaroon siya ng rejection. So andito yung boredom, yes, no, and andito man yung nagme-meditate siya, pero hindi siya kontento sa nagiging resulta. Hindi niya ma-reach o hindi siya makapasok sa gusto niyang yung frequency niya when it comes to parang meditation, no? Wala na eh. Wala na siyang connection. I think yung third eye niya rito is closed na, no? Well, let us see kung lalabas, kung open pa yung third eye niya rito or what. Bukas pa ba ang third eye nito? Or may kakayanan pa ba to? Knight of Cups in reverse. Wala na. Close na. Lahat, no? As in, naputo lahat, nawala lahat. Maybe, kung itong person mo na to, itong gumagawa sa'yo spiritually is parang family, may family na rin, no, is nawala na rin yung parang strong relationship niya sa family, nawala na rin to, no, and yung parang even yung mga hindi illusions eh, imaginations, yung mga meditations niya, lahat yan nawala kasi siya eh, nag-reverse. Kasi kung andito yung nag-upright to, possible, no, na meron pa siyang third eye, nagkakaroon pa kayo daw ng telepathy, may telepathy pa, no, energy, but sa ngayon wala na, empty na daw,
No? So, wala na. And pagdating din sa parang yung heart ang gagana. I mean, yung awa, yung pagmamahal, pagmamalasakit, wala na rin. Actually, wala siya doon talaga. Even pagmamahal, parang lahat is, ang mahal na lang sarili niya. Ganun. Ganun yung lumalabas sa reading. Sarili na lang ang iniisip niya rito. In reverse, no? Dito sa Knight of Cups. Okay, so what else? Wow, dami na naman bumaba. Okay, so we have the Two of Swords, Queen of Cups in reverse, Four of Pentacles in reverse. Wow, puro reverse. And the High Priest in reverse. Yes, kasi puro kaparusahan to. So, talagang walay na. Wala na po sa talagang kapangyarihan. Since yun po ang tanong natin kanina dito sa second row, no, ng card. But, ito po is ipapatong ko rin naman po dito. So, consider kasi isang reading ko lang po itong 4 cards na tumumaba. So, this is sinasabi lang po dito, since lumabas po dito yung Two of Swords, no, na parang andito yung talagang na black na po lahat. As in, black na po lahat sa Two of Swords. No? Na black na. As in, wala na po talaga. No? Kumbaga, andito yung, sa ngayon, tahimik siya ngayon. And, actually, waiting siya, no, sa, na parang, maybe ma-unblock, no, kung ano man yung meron. I mean, kung meron man yung dati siya. Gusto niyang ma-unblock yan. Okay? So, now, isa dito sa Queen of Cups, Four of Pentacles, and the High Priestess, no? Yung High Priestess, ano to eh, talaga yung spirituality niya dito, talagang wala na. No? Intuition niya, wala na rin. Wala na, as in. Third eye niya dito, wala na. Bulag na. Okay? Bulag na siya. So, yung pagiging ano niya rito sa Queen of Cups, no, pagiging emotional niya in a way na into kindness, no, mga tipong ganun. And yung pagiging, yung intuitive niya rin, yung pagkakaroon niya ng feminine energy dito sa Queen of Cups, walay na rin kasi pagiging caring, loving, no, sensitive, wala na rin. Yung pagiging sensitive niya naging dark, no, hindi na yung katulad ng dati na parang ando yung concern, pero ngayon iba na. Okay? So, now, dito naman sa Four of Pentacles, no, andito yung, in, ano to, in reverse din. So, financial, wala na rin. Stability, wala na rin, no. So, andito na yung medyo natatanggal na yung pagiging sakim niya. Kasi wala na lahat eh. Nawala na. Kumbaga dati well secured, no, ang pagiging, I mean, yung well secured yung pera niya dito, or kung hindi man pera, basta may even properties, ganyan, maybe nagkakabenta-benta na rin to ng gamit, no, yung mga tipong ganun, alahas, mga ganyan, kung ano man yung pwede, no, yan. So, ganun na nangyayari sa kanya ngayon. And now, dito sa the High Priestess, no, is na andito yung kumbaga, ay, teka lang, isang card lang pala yun. Ito na siya. Okay, so dito sa the High Priestess, yung nga sinasabi ko sa inyo, talagang totally close na yung third eye niya. Yun na yun. Okay? Wala nang intuition, not connected to the universe, no connections at all sa mga guides, no? So, ano na siya rito? Bingi at bulag na siya rito. And manhood. Okay, so what else? Oops. Ang ganda naman itong card na to. Ulit. Ang dami po eh. Okay, so what else? Parang gusto na akong patapusin ng card. Ano pa ang mga nawala dito sa taong to na gumagawa sa'yo ng spell work? Ano pa ba? Ito mo, may babagsak na naman mga ilang. I need 2 cards. Okay, justice. Justice in reverse. So, hindi pa tapos ang kanyang paghihirap. Hindi pa po tapos ang kanyang hatol. So, ibig sabihin,
kung meron na po siyang sufferings ngayon, may kasunod pa po. 'Di ba? Kasi hindi lang naman po isang beses kayo tinira nito eh. Hindi lang kayo isang beses na binigyan ng karamdaman, death spells, no? 'Di ba? Ano eh, laging ano eh, paulit-ulit. No? So, ganoon din ang mangyari sa kanya. So, bibigyan siya ngayon, pero meron pang kasunod. Okay? Okay, so ano pa? For the last card, ano pa? Natin kung bababa ito. Pag ito bumaba, ito nakasabit na to. Ibig sabihin, hindi yan. Pag hindi siya bumaba. Oh, ito pa, oh. Basta hindi bumaba, hindi pa yan. Oh, dami naiipit ah. Oops! Pumagsak sila. Okay, so kukunin natin. Pero yung mga sumabit, hindi. Wait lang. Kunin ko lang po itong card na bumagsak. Okay. Okay, so ibabalik ko siya kasi either reverse or ano tayo. Pero this is 9 of Cups. So, dito muna tayo sa mga bumagsak. Okay, so for the last card sana, oops, my God. So, Ace of Cups is reversed din. The Hierophant is in reverse din. The Devil is upright. 9 of Pentacles is upright. Ace of Swords is upright. Okay, so now is andito yung kumbaga since kanina no yung the High Priestess no which is isa to sa importante po sa spiritual, and now nag-reverse siya, and dito sa the Hierophant is nag-reverse din, which is part din yan ng spiritual no, as in andito yung pagkakaroon po ninyo ng dugong holy no. Kumbaga meron kayong Holy Spirit na nananalaytay po sa inyong soul or sa inyong pagkatao, but here is wala po talaga. So siya po is talagang under ng you know, dark side, dark shadows, mga ganyan. So when it comes to relationship is talagang even yung relationship na po ngayon is nagsasuffer. Maybe it's because of dito yung binatuhan din po kayo ng mga love spell nito, na maybe kayo dito collective, ikaw collective mismo is dito yung may pamilya ka rin na pilit niyang winawasak before. So, nag-backfire din yan. So, siya ngayon nakaka-experience nito. So, marami, no? Marami. When it comes to love, lahat po yan is nagsasuffer siya ngayon. Lahat po is, alam niyo po yung tipong physically, spiritually, mentally, emotionally, financially, talaga pong dapang-dapa ngayon itong taong to. So, itong taong po kasing to is talaga is such a devil. So, ito na yung card na rin mismo nagsasabi. Abuso. Abusado. And this is your person. Siya to, no, na nagre-representa. Na laging ang gusto niya is andito yung security, maging mayaman, magkaroon ng comfort, magkaroon ng luxury life, mga ganyan. No? And ang gusto niya rin dito is yung power, no, na talagang walang kasing lakas. Dito sa 9 of Pentacles and Ace of Swords. Yan ang mga gusto niya, no, na makamit sa buhay niya. No? So, yan yung message or yan yung nangyayari ngayon sa person mo na gumawa sa'yo. No? So, sa mga nakaka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button at pakilike din po ang like and share, and click po ang notification bell para pa-update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-book, no, magpa-book ng reading, healing, and mga rituals po, no, andyan lang po sa description box ang aking contact details. So please make sure po na hindi po tayo tatawag, please, no calls, no, text lang po, text chat lang po. Okay, so sa healing na po tayo.
Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye.